I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, my high tower. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. So, these are the declaration of the King of Israel, King David. Sabi niya, I will love thee, O Lord, my strength. Iniibig kita, Panginoon, na aking kalakasan. So sa tulong po ng Panginoon, natin pong pagninilayan ang mga talatang ito. So, kanyang ipinahayag, I love thee, O Lord. Iniibig kita, O aking Panginoon. That's the first thing, okay? God is central. Yung po ang unang bagay, ang Diyos ang siyang sentro ng lahat ng bagay. God is our significant other. Siya pong pinakamahalaga para sa atin at wala ng iba. Yan bang sigaw ng ating puso? Na siya ang pinakamahalaga higit sa namang bagay? I love thee, O Lord. Minamahal kita, iniibig kita, O Diyos. Hindi ang aking iglesia, hindi ang aking relihiyon. Inyo po nadinig nga sinabi, I love thee, O Lord, not my church, not my religion. You know, there is a Jewish religion by the name of Judaism. Meron pong Hudyong reliyon na ang tawag nila ay Hudismo. At meron pong Kristiyanong reliyon na ang tawag ay Kristyanismo. But, listen, these two religions are both human accommodation to something that God does. Ang dalawang reliyon pong ito ay mga pantaong mga gawain sa mga bagay na ginagawa po ng Diyos. They're just human accommodation. But actual salvation is not a religion. Yung pong aktual na kaligtasan ay hindi po isang reliyon. A religion, kung inyo pong napapansin, ay isang bagay na ginagawa po ng mga tao. Ito ay kanilang pinagsama-sama. Ito ay kanilang inayos, systematize it. At kanila pong in-embrace, kanilang iniyakap ang kanilang mga doktrina at mga katuruan. At sinamahan ng kanilang mga aktibidad. But what God does is in Hebrews chapter 1, verse 1. Yung pong religion, okay? Yung pong reliyon. Systematize it, in-embrace ang kanilang mga katuruan, pagkatapos ay pinagsama-sama ang ilang mga bagay nito. Subalit po sa unang panahon, sinasabi sa Hebrews chapter 1 verse 1, if you have a Bible, read it, na ganito pong sinasad. Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. So ito po ang ginagawa po ng Diyos sa nakaraan. The same God, the same ways, ito pa rin ang ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Ang parehong Diyos, the same revelation, at alam niyo po, tayo po'y bahagi nito. And the Jews were part of it too. Okay? Ito pong kaparaan ng Panginoon. So Judaism and Christianity, ang Judaismo at Kristyanismo fight each other. Sa kasalukuyan, ang dalawang ito ay nag-aaway because they are religion. Ang mga ito po ay reliyon, but neither is of the Lord. Ang dalawang ito ay hindi mula sa Diyos. They are only accommodations. Ito yung mga pantaong gawain lamang patungkol sa Diyos. I don't say they are evil, okay? Hindi ko po sinasabi na mga reliyon na ito ay masama. Ito po yung ating naunawan. Dito tayo tinawag ng Diyos. But you must realize that you are not called upon to love your religion or to love your church. Hindi tayo tinawag na mahalin natin ang ating reliyon. Hindi tayo tinawag na mahalin ang ating iglesia. I mean po, it's nice if you do, okay? Mabuti na ating mahalin ang ating mga kasama sa church. It's nice. Okay, that is nice. If you love the people, that's all part of it. Okay? Mahalaga na tayo magmahalan sa bawat isa. Yun po ang kautusan ng Panginoon. Ito po nga minapag-aralan sa mga bagay na diniin sa conference ay yung pong pagmamahalan sa loob ng iglesia. Okay? Just like right now, we belong to a family.
Ito po sana hindi ninyo. We are a family in this church. Okay? Sino po ang kabilang sa pamilya dito sa iglesia ito? May I see your hands? Okay. Now, each one of us, we can call it a father and a son, and that is our relationship. Brothers and sisters, we have the Father, God our Father, and we are His sons. And the Lord is our older brother. Siya pong ating panganay. Sana sa isang pamilya, maghari ito. At ang aking dalangin, mahalin natin ang bawat isa sa pamagitan ng Panginoon. Kaya gaya ng aking nasabi, our relationship is like an isosceles triangle. Ang ating pong relasyon sa bawat isa ay katulad po ng isang isosceles triangle. Okay? Meron 3 angle ito. At yung apex, yung taluktok nito ay walang iba kundi ang Diyos. At yung 2 base ay yung pong ating mga kapatid. Ang ating asawa, ang ating kaibigan sa loob ng church. Okay? So, ang nais ng Panginoon, ang ating pag-ibig ay dapat tumas lamang sa apex, pababa sa isang base. Hindi lang dito sa ibaba ang ating pag-ibigan. Kung hindi ito ay marupok at mahina. Okay? Kaya kung nakamala yung isa, kung ang inyong pag-ibig ay nasa base lamang, wala na. So my point is, etong ating relasyon. But we are not called, okay, una, not to love our church, not to love the religion, but the punch is, ang aking dinidiin dito, ang aking mo dinidiin, you've got to love the Lord. Amen? Etong dinidiin, mahalin natin ang Diyos. Eto po sinabi ni David, I love thee, O Lord. Amen? I love thee, O Lord. And if you love the Lord with all your heart, then you will love your neighbor as yourself. Amen? So, listen to this. And there has to be times in your life when God takes you past the church and your friends until you come face to face with God. Okay? Darating ang panahon, listen to this. At ang ilan sa inyo, ganito ng kalagayan. Na kayo lalampas sa inyong pag-ibigan, higit sa inyong iglesia, higit sa inyong kaibigan, hanggang ikaw mismo, harapan ninyong harapin ang Diyos na ating pinaglilingkuran na ito. Ang ilan hindi na naunawa ng mga bagay na ito. Ito po yung pinakita habang binabasa ko kagabi, aalis ako na puyat. Binabasa ko muli ang autobiography ni Madam Guyon. So even the closest to her, sometimes God will permit na hindi siya maunawan. At akin nakita, ang Diyos lamang, at ayaw niya may kaya-agaw sa ating pag-ibig sa Kanya. Lalo niya kapag ang Kanyang kamay ay maliwanag na kumikilos sa ating mga buhay. Otherwise, okay, if you belong to a church socially or a social basis, you love the people, okay, you've been there for a long time, and when you get hit hard enough, you live. Ito pong aking nakita. Kapag ang inyo pong kabilang kayo sa isang iglesia na in a social basis lamang, dahil lamang na-invite kayo o sa isang panlipunan na kaparaanan lamang na kayo kabilang sa isang iglesia, at kayo nandoon na sa matagal na panahon, kapag kayo naman meron nangyari sa loob ng church at natamaan ka, ang mangyayari po, aalis ka sa iglesia na yan. Because you are not related to the church correctly. You're not related to the church correctly until you are related to the Word of God. And when you are related to the Word of God, you stay. Kaya, ang nais po ng Panginoon, kung tayo sa church na ito, hindi tama ang ating relasyon sa church na ito o sa Panginoon, kayo ay may kaugnayan lamang lang sa church na ito dahil sa mga tao nandito, hindi po tama ang iyong kaugnayan. You're not related to the Word of God, hindi ka walang kaugnayan sa salita ng Panginoon. Kaya, kapag hindi tama ang iyong relasyon sa loob ng iglesia, ang mangyayari, gaya ng aking nasabi, ikaw ay aalis. Pero if you are related to the Word of God, ikaw ay mananatili. But if you are related socially, then something comes up in a social malwar, social upheaval, meron mga kaguluhan na nangyari sa church, you will live. Aalis ka. See, you are not related right. You've got to be related to the Lord. Amen? Kailangan ang iyong relasyon una sa Diyos. You've got to be related to His words. And if this is the case, you cannot be shaken by social upheaval. Hindi ka mayayanig sa mga kaguluhan na mangyayari sa loob ng iglesia. I have preached this, but I have to preach it again.
Dahil sa po nangyari sa ating iglesia. Nangyari sa atin, pero siguro ito'y panahintulan na ng Diyos. Someone said recently, and it's very true, ito po kanya sinabi, at ito kanya pong nakita ito, sinabi niya itong dahilan ng maraming mga church splits, pagkaiwalay, division inside the church. And he says, ganito po kanya sinabi, that he never seen a church split that was based on the love of the truths. Wala pa daw siya nakita ng anumang pag-iiwalay sa loob ng iglesia nakabase sa pag-ibig sa katotohanan. Sabi niya, malimit ang dahilan ng church splits, it was always territorial. Ang dahilan daw ng maraming mga church splits ay dahil daw sa teritoryo. So very true, totoo po yung kanya sinabi. When splits happen, they only happen because people are not seeking the truth. Meron po nangyayaring pag-iwatak-watak sa loob ng iglesia dahil po ang mga tao ay hindi po naghahanap ng katotohanan. It happened because people are in group and have a group loyalties. Sapagat po sa loob ng iglesia, minsan, maraming mga grupo at may kanya-kanyang loyalties yan, may kanya-kanyang pangkat. Kaya, instead of being truthful to the Word and into the church, ito mga nakikita na maraming mga manggagawa, napakaraming mga group loyalties. Kaya they are establishing their territories. That is sometimes the cause of the division. Hindi ba? Huwag mo nga ipuin ito, sa akin ito. He said, he never seen a church split that was based on people seeking the truth. It is always territorial in nature. So when we seek the truth and love the Lord, you cannot be moved. And we're not moved by things unless God is moving us. Hindi tayo mayayanig kung tayo ating hinahanap ang katotohanan ng salita ng Diyos at ang kanyang pag-ibig. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Maliban na lamang na tayo'y maliwanag na inaalis ng Diyos sa isang iglesia. Okay? Ito pinakita ko sa ating mga kapatid. Nandiyan ang pagpapala ng pastor, nandiyan ang magandang pag-iiwalay kung tayo nililipat ng Diyos sa anumang gawain. At gaya na aking nasasabi, lagi, kayo po malaya dito, yung gusto manatili ng Diyos, mananatili. At yung gustong alisin ng Diyos para dali sa isang gawain, para gamitin sila, so be it. Ang mahalaga, as a father and a son, as a brothers and a sisters, there's a graceful exit. There is that love, the blessing of each one. Amen? Amen? So, yun po mahalaga. Yun po ang Kristiyano kaparaanan. So, sa sinasabi natin, I love thee, O Lord. Yan po ang declaration ni David. Minamahal ka tayo, iniibig kita, O Diyos. And David says, ano pa kadugtong ng talatang ito? Tignan niyo pong Psalm 18. I love thee, Lord, my strength, na aking kalakasan. Notice, kanya po sinabi, hindi niya sinabi, He gives me strength. Hindi niyo po napansin yun? Na binibigyan niya ako ng kalakasan, kundi sinasabi niya, inihibig kita, Panginoon, aking kalakasan. Hindi niya sinabing, nagbibigay siya ng kalakasan. Now, there's a time when God gives us strength, hindi ba? Merong panahon na tayo binibigyan ng Diyos ng kalakasan. We pray for strength, tayo ba dumadala ng kalakasan? O Lord, tulungan niyo po ako sa krisis na ito, but as we are willing to be crucified with Christ, hindi ba? Na tayo nagpatulong sa Diyos sa krisis na ito, lalo ng mga kabataan, God will come and give us strength. Pero, listen to this, but as we are willing to be crucified with Christ, which is the mainspring of the Christian salvation, listen, kung tayo po ay kusang loob na maranasan natin ang ating pagkapako kay Kristo, na ito po ang idinidin ng ating Kristiyanong kalakasan o kaligtasan, the mainspring of the Christian salvation is crucifixion and resurrection. Okay? Ito po ang pinaka-dynamic ng Diyos, pwersa na kumikilos sa atin. Na yung ating pagkapako at ang ating muling pagkabuhay. Kung ating panganay, ang ating kapatid na matanda, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ay namatay at muling nabuhay, yan din ang ating mararanasan. Kaya ito po ang nais niya na araw-araw na ating maranasan. So, this is the mainspring of our Christian salvation.
So everything else tends to be philosophical, your theology. Okay? Lahat ng mga bagay ay mga filosofiya na lamang, gaya po ng ating mga theology, ay yung ating pinaniniwalaan na ito'y bahagi ng ating makataong likas, but that is not the essence of salvation. Okay? Hindi po itong pinakabuod ng ating kaligtasan. The essence of salvation is crucifixion and resurrection. Ito po ang pinakabuod ng ating pong Kristiyanong kaligtasan. Crucifixion and resurrection. And that shall be happening to you each day in our lives. Are you experiencing death and resurrection? Ikaw ba'y meron namamatay sa inyo? Mga bagay sa sanglibutan. Mga bagay na mga kasalanan na nanahan sa atin. Ang ating mga kalooban. Araw-araw ba'y may namamatay dito? At meron namamatay sa atin, meron namang nabubuhay. Walang iba kundi ang buhay ni Kristo, hindi ba? Something in you should be dying to this world. Each day, something in you shall be coming alive. And as the process continue, the end of that is Galatians 2:20. Kaya ito po yung proseso. Pag-gising mo pa lang sa umaga, nandiyan na. Minsan po, hindi ka pa nakapaghilamos ang Diyos, Kanyang pinararanas na ang kamatayan na ito sa ating mga buhay. Hindi ba? Nandiyan ba kayo? Minsan yung mga bagay na ayaw mong gawin, yun ang mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Meron mga bagay bang na ayaw nyo minsan gawin? Isang tamad tayo, hindi ba? Magbasa ng Bible, etc. Pero kapag pinilit mo sarili mo, kahit na puyat ka, okay? Ginising mo lalo na Sunday, hindi ka nanood ng TV ng overnight, kaya ngayon ang iyong kaisipan ay sariwang-sariwa, kaya na kinasabi, Saturday, kailangan maging Sabat sa inyo. It's a time of preparation for Sunday. Huwag niyong gugulin ang inyong isip at ang inyong panahon, lalo na kapag gabi na ng Saturday, sa harapan ng television. Kundi pagising niyo at magdamag, alaman ng isip niyo ay television at maraming mga bagay. At pagdating niyo dito, mahirapan kayong mag-worship dahil maraming gagawin ng Holy Spirit sa inyong kaisipan, maraming nagtatalo sa inyong kaisipan. Hindi kayo makapag-concentrate sa ginagawa ng Panginoon, hindi kayo makasambot sa Kanya, sabagat niisip niyo yung napanood ninyo. So, napakainam, gabi pa lamang mag-devotion na kayo. Yan po sinasabi ko sa aking mga anak, kakailang sinturon sa kanila, kahit ng mga dalaga na. Nandiyan ba kayo? Para paggising sa umaga, nandiyan sariwang kahabagan ng Panginoon at ang kanyang buhay. Amen? So, ang resulta po ng pagkabuhay natin at kamatayan sa araw-araw ay yung pong Galatians 2:20 yun, I am crucified with Christ. It is not I who lives, but Christ who liveth in me. The life that I live now by faith, I live by faith by the Son of God. So, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Yan ang magiging bunga ng ating kamatayan sa laman, kamatayan sa kasalanan na nasa atin, kamatayan sa kamunduan. At tayo nabubuhay hanggang nasabi natin, hindi na ako. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Amen? Andiyan ba kayo? The Lord wants us to bring to the place where we have strength for the day. As thy day, so shall thy strength. So sa bawat araw, merong katapat na kalakasan ng Diyos para sa atin. And of course, as you get older, habang po tayo ay lumalago at tumatanda sa pananampalataya, ito po nga kinapansin, aking po nakikita ang kahalagaan nito. When the Lord doesn't need me to do anything, I don't have the strength na gawin ang mga bagay na yan. Minsan po, meron tayong ginagawa na gusto natin gawin, pero hindi yun ang nais ng Panginoon. Hindi po natin magawa. Pero, when He wants me to do something, sometimes po in the middle of one activity, sasabihin ko po sa Panginoon, Lord, nag-iina po ako, and the strength is suddenly there, just like a miracle. Ito po ang kinaranasan. Kapag meron po ginagawa ang Panginoon, kahit ako sa kaligitnaan nito, meron akong ginagawa, Panginoon, ako po nag-iina, kailangan ko lakasan mo, bigla parang himala na darating. Pero kapag meron kong gagawin na hindi pinagagawa ng Panginoon, amang gawin mo, walang kalakasan. Naranasan ko po ito nung ako po nag-preach sa pastor conference. Last lot po ako, maagang aking gising, 6 o'clock, to
to prepare my message. Inanda ko ang aking message hanggang 12 o'clock na lunchtime. Pagkatapos, bago ko ipagpatuloy, binago ng Panginoon ang message. Kaya ang ginawa ko, I search again. Kaya nung po ako nagpe-preach, in the middle, nagpapasimula po ng mag-preach, nakikita ko ng aking notes, napakarami mga star. Panginoon, hindi po ako magtatagal dito, sabi ko. Hindi po nalalaman, baka ako mag-collapse. Tinitignan ko ang mga notes ko, mga star na nakikita ko, it means na mahina po ang aking pangangatawan. I know myself. Pero I told the Lord, nakakaya. Babaksak ako dito. So as I go on with my preaching, the Lord gave me that sudden strength. Amen? So God bless the word at marami po sa ating mga kaibigan pastor ay lumabit sa harapan and offer themselves to the Lord. So the Lord is your strength. Ang Panginoon ang inyong kalakasan. No matter what comes in the future, okay? Ang Panginoon ang inyong kalakasan na naman pong dumating. Listen, sa hinaharap. Listen to this, listen. Ang Panginoon ang inyong magiging kalakasan. Ano man dumating sa hinaharap, kung ikaw ay naging tapat sa pagsunod sa Diyos, listen to this. Siya maging kalakasan mo kung, listen to this, if you have been faithful in following the Lord, kung ikaw ay naging tapat sa pagsunod sa Diyos, sa pamagitan po ng crucifixion na ito, na aking binabanggit, ano ba yung pagkapako sa krus? Yung mga bagay, listen, ganang aking paulit-ulit na sinasabi. Yung crucifixion po, hindi yung Meralco, okay, mga poste ng Angeles Electric. Nagpapasan tayo ng krus during Holy Week. No, that is not the thing that we are talking to. Ang ating sinasabing krus dito ay yung mga bagay na pinahintulot ng Diyos sa inyong buhay. Halimbawa, inaantala niya yung relasyon na gusto nyo. Yung mga dalangin niyo, mga pagnasa nyo. O kaya inilalagay ka sa isang sitwasyon or circumstances that you don't like. Okay, that is the cross. O kaya merong relasyon. Meron kang nasa circumstansya ka. Meron kang pagnasa na inaantala ng Diyos na hindi niya pinagkakalob. That is your cross. Okay? Mga young people, nalagay kayo sa ganitong kalagayan you don't like. That is your cross. Yun ang ating mga krus. And gaya ng kapanalan kanina, that is the power of God. Yan ang kapangyarihan ng Diyos para siya makakilos atin. Sabagat kung walang krus, siguro marami sa atin ngayong umaga wala dito. Bakit? Kapag ano man dalangin niyo, binigay ng Diyos, palagay ko, saan kaya tayo ngayon? Panginoon, ito pang gusto ko, at binigay ng Panginoon. Siguro wala na tayo dito. Pero meron inaantalang Diyos, mga pagnasa, mga panalangin, mga relasyon, inaantala niya, at sa kanyang takdang panahon, kung kayo magpapatuloy sa pagsunod sa Diyos, it will become a tree of life when it comes. Amen? Kaya, if you are faithful in following the Lord through crucifixion, if you have, listen, not waste away your time with non-essentials, kung hindi nyo sinayang ang inyong mga panahon sa mga bagay na walang kabuluhan, but ever truly to God, naging tapat ka sa Diyos, nanalangin ka, okay? Binasa mo ang kanyang salita. You have gathered with fervent saints. Ikaw ay nagtipon, gaya nito, sa pagtitipon ng mga banal. No matter what comes in the future, you'll have strength. Ano man mangyari sa hinarap, nagkaroon ka ng karamdaman, etc., magkakaroon ka ng kalakasan. You'll have an inner strength that you're going to need in the days to come. Magkakaroon ko ng panloob na kalakasan na ating kailangan sa mga panahon na darating. It is, sabi nila, an unconquerable strength. Isang kalakasan na pwedeng pagtagumpayan. There's nothing that Satan can do to overcome it. And it will rise up 2 o'clock in the morning and deliver you from demons. Ang ganitong kalakasan. Ito'y pwedeng gamitin ng Panginoon sa anumang oras. At ito ay pwede tayong iligtas sa ating kaaway. Nandiyan ba kayo? Lumilibad ba ang mga salita? Amen? Do you want that unconquerable strength of the Lord? Do you want it? Test natin ating mga kamay. Oh God, tignan mo po ang mga kamay na yan. Amen? If you will submit to death, the Lord put you through each day. Kung kayo po ay magpapailalim, magpapasakop sa kamatayan, na ilalagay kayo ng Diyos sa bawat araw.
Andiyan ba kayo? Sobra naman ini. Hindi pa ako nakagawa ng may sinasabi na. Sobra naman to. Ganyan ba nagpapasakop sa kamatayan na nais ng Diyos araw-araw? Yan ba ang bulong ng isang taong namamatay? Hello? If you do not, but live a shallow and superficial Christian life, which is all in church doing and everything, kapag po tayo namuhay ng isang mababaw na buhay na minsan nakikita natin, when the day of pressures comes, you will feel ang mangyayari po. Meron bang parang tubig sa iyong kaluluwa na biglang lumubog at ito'y naagos sa ilalim ng tubig. But if you're faithful in following the Lord, letting Him bring you the depths that are necessary to your way of life, to your affection, to this antipathy, affinities, all these things which are soulish, Nais ng Diyos natin maranasan ganito makamatayan. Kailangan nagpahintulutan natin siya sa kamatayan na nais niya. At kailangan, gaya po yung mga bagay na ating gustong-gusto, iniibig natin, yung mga bagay na ayaw natin gawin, yung mga kinakapopotan natin, mga ilig natin, ito yung mga gawa ng ating laman. And the Lord doesn't want those. They are idolatrous. Yung mga pinati natin, yung mga antipathy natin, yung mga bagay, yung alam niyo pong mga antipathy, yung mga bagay na ayaw natin gawin, yung mga kinapopotan natin. Lahat ng ito po ay mga Diyos-Diyosan. And as you let all your talents to, lahat ng mga talento ninyo, yung mga bagay na ikaw po ay talagang aliw na aliw, you're crazy about your job. Some people are married to their jobs. Whatever it is that is heavy with you, ano mga bagay na mabigat sa iyo, If you let the Lord deal with that and kill that, you will have strength in the pressures that is coming in this earth. Magkakaroon ka ng kalakasan sa panahon na darating kung pahintulutan niyo ang Diyos. But listen, hindi niya gagawin ito na biglaan. Listen, He will do it, He will deal with you very nicely. Dahan-dahan na ito'y gagawin ng Panginoon. At listen to this, just go at the pace that the Lord sets you. Huwag kayong magmadali. Basta makisabay kayo sa bilis na gusto ng Panginoon sa inyong buhay. And you can handle this, no big deal about it. Ang mahalaga, you go with the Lord. Sumasabay ka sa Diyos. Amen? Amen? Kaya, huwag kayong magapura. O Lord, my strength. O Diyos, Ikaw ang aking kalakasan. Ito ang aking nadadamang umaga. Most of us needs the strength of the Lord. Don't rely on your own wisdom and strength. The Psalms of David, yung mga awit ni David natin nakikita dito sa mga awit, are Messiah speaking in Him. Na ang Mrs. po nagsasalita sa Kanya sa pamagitan po ng Espiritu. So if this were just sung by an Israeli warrior, kung ito mga awit lamang ng ng Israelita mandirigma, hindi po natin ito binabasa sa kasalukuyan. Lahat ng ito, listen, all these promises of God are written first to Jesus. Lahat po ng mga awit na ito ay sinulat una sa ating Panginoon. He read this and lived by them. Lahat po ng mga awit na ito ay ipinamuhay ng ating Panginoon as He was growing up in ministry in Galilee. This is Jesus talking to God, and as we become the part of the life of Jesus, then they have meaning for us. The Bible is written first to Jesus. Kaya, ito po, una sa lahat, ang kasulatan ay sinulat sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo po ay naging bahagi niya, ang mga pangakong ito ay nagiging tunay din sa atin. Amen? Amen? That is very vital and important. The Lord is my rock. Yan pong kaduktong ng verse na yon. I love Thee, O Lord, my strength, and the Lord is my rock. Siya ang aking bato. Christ talks about building His home on the rock. Hindi ba? Meron pong binanggit ang Panginoon na ang pagtatayo ng kanyang tahanan sa ibabaw ng bato.
we need a rock. Christ is our rock. It doesn't mean too much until bad things happen to you, hindi ba? Minsan po akala natin, mga bagay ito lumilipas lang at kailangan natin madinig. Pero hindi ito magiging mahalaga hanggang mayroong mga bagay na ayaw natin nangyari sa ating mga buhay. Mayroong nangyari na ayaw natin, na hindi ka lugod sa loob ng iyong tahanan, sa inyong mga anak, sa iyong sarili, at ikaw ay nayanig. And then if you turn to Christ, kung ikaw po ay ibabaling ang iyong buong pasins kay Kristo, you'll find that your feet won't slip. There's something there to stand on. And from there, you can build. Okay? From there, you can build. Kaya, kung ito po ang inyong mga buhay nakatayo sa batong ito, hindi po tayo madudulas. So if you keep God's commandments, you're building your house on the rock. Did you hear that? Kung sinusunod ninyo ang kautusan ng Diyos, tinatayo nyo ang inyong mga tahanan sa ibabaw ng mga bato o ng batong ito, walang iba kundi si Kristo. You don't keep them and everything is fine until the floods come and the way you go down to the river. So, ito po ay magiging tunay. Don't wait to find out. People, I've learned this in the hard way. So, today, I'm giving it to you free. Kaya, wag na po kayong maghintay na dumating ang baha. Gawin ninyo mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Ito po ay natutunan ko sa mahirap na pamamaan. So, ngayon ay libre na binibigay natin sa inyo. Libre na. Do God's commandments. Build your house on a rock. Do what He says. Ano ba sinabi ng Panginoon sa ating ngayong umaga? Inyong binuksan niyo mga Bible. Anong sinabi niya sa inyo? Maliit o malaki, dapat tayong maging tapat sa Diyos. Huwag kayong maghintay na dumating muna ang baha. Baka ito'y huli na. Don't wait until it rains. Kaya ngayon, malapit na rainy season, it's rainy season, buy an umbrella. Bumili na kayong mga payong ninyo. Nandiyan ba kayo? Huwag na kayong maghintay muna na mabaksakan kayo, magkaroon kayo ng karamdaman. Okay, sa ulan. Kaya huwag niyo pong sayangin, okay? Ang mga bagay na pinakakatiwala po ng Diyos sa atin sa kasalukuyan. So, don't wait at sayangin ang inyong buhay lalo na sa panunood sa harapan po ng television. Some of the kid programs, commercial in between, they are vile. Napakasama po nila. And you're sitting there, soaking all this evil stuff. They are taking your guts out of you. Kaya alam niyo po, mga TV commercial in between. Kaya ang aking pong mga anak, sinasabi ko, bakit ganyan mga commercial ngayon? Masasama. Kaya kung kayo po if you have VHS, tingnan niyo mga wholesome program, okay? Mga Christian programs, mapanoodin niyo. Pero, mga commercials ngayon in between, napakasama. Nandoon kayo, iniigop niyo lahat na ito. Ano nangyayari? Iniigop din ang inyong kalaksan. When your hard times comes, kapag dumating na matindi mga subok, ang mangyayari, magiging manya kayo sigaw na sigaw. At mapapatunayan ang iyong Kristiyanismo ay silamang philosophy na inyong pinaniniwalaan. Walang bearing, walang kaugnayan inyong buhay. Ito hanggang dito lamang wala sa inyong puso. Kapag dumating ang mga pressures, sino ang inyong pinagturo? Ang Kristiyanismo ay isang filosofiya lamang na kailangan inyong magawa at magampanan. But if you do what God says, starting from Matthew 1:1, right through Revelation, and read it and do it, alam niyo po, kapag dumating mga pressure, you will stand. When it's too hard, ask God to help you, and God will help you do it. When the flood comes, you'll stand. Amen? Yun po yung mahalaga. Nandiyan ba kayo? And I will end in this verse. I love thee, O Lord, my strength, my rock, and my fortress. Dito po tayo magtatapos. My fortress. Alam niyo po, dito ang Panginoong Diyos, listen. Siya na mismo ang dumarating dito. Hindi siya mismo siya nagpapadala ng kalakasan. Listen. This is very important. Kaya dineclare ni David, Panginoon, kailangan ko kalakasan. Hindi niya sinabi dito, I love thee, O Lord. Iniibig kita, Panginoon,
Ang ibig sabihin, siya mismo ang Panginoon, ang kalakasan niya. Siya mismo ang kanyang bato. Siya mismo ang kanyang kuta. Nandiyan ba kayo? Siya mismo. Ito pong dapat nating maranasan. Amen? So, listen. Sa akin po, I like to think about that, about fortress. Listen, fortress. Ano po yung mga kuta? What is a fortress? A fortress is a place of defense. Ang sabong kuta ay isang lugar na para sa depensa. I don't know if you are much a student of war, but I am. I love to study about war. Ako po gusto ko about mga digmaan ito po kasi bata pa ako eh. Nandiyan po nag-aaral na meron po ako mga plastic soldier, gumagawa ko ng isang kampo dito, kampo doon, okay? Kahit na baon ko, ibibili ko sa mga bagay nito. I read books about war too, lalo na sa mga historical books. I'm a student of war. I love to read about war. Kaya ito po sa mga paborito ko noon, hanggang ngayon minsan, itong bandage ko, yung mga movies about war, okay? So, I love to study them. A fortress is basically an instrument of defense, okay? Kaya, you go in a territory po, lalo na po sa Amerika, there are lots of forts. Isang sigloong nakaraan during the Civil War, the French and Indian War. What you do po when people build fortress, kanila pang ginagawa kapag sila po ay nagtatayo ng isang lugar, sila po ay naghahanap ng isang magandang lugar, okay? Pagkatapos ito kanilang nililinis, at sila po nagtatayo doon sa pamagitan ng mga boulders, mga granite, at mga heavy logs, mga malaking mga troso na pinagputulan po ng malaking mga punong kahoy. Whatever you build on a thing, there you have your headquarters, okay? Meron ka ng headquarters. And your soldiers go out in sorties. During the French and Indian War, lalo po sa Amerika, kapag sila po ang mga sundalo, sila po ay lumalabas sa kanilang mga headquarters and sorties. Misa po, 10, 20, but they know, if they are overwhelmed, they can come back to the fortress. Kapag kailang nakita, mga Indians ay napakarami. Alam po nila, sila po ay babalik sa kanilang mga headquarters at doon sila po ay safe sa kanilang mga kuta. Hindi ba? Ganyan ang ating napapanood sa mga cowboy. So, but it's good to know that when you have to run, you've got a place to run to. It's safe. Hindi ba? Yun po, napakaganda na yung malaman. Kapag ikaw ay tatakbo, alam mo, meron kang tatakbuhan na alam mo na ikaw doon ay ligtas. Hindi ba? Yun po yung mahalaga. The Lord is our fortress. Ang Panginoon ang siyang ating kuta. Maraming mga tao ngayon, hindi nila alam kung saan sila tatakbo. Tatakbo dito, takbo doon. Subalit, hindi nila nasusumpungan ang kalakasan na kailangan. Pagsamantala, pero hindi walang hanggan. The devil can get in there sa fortress na yun, sabagat that is the Lord. Ang demonyo hindi po pwede makapasok doon. The only way the devil could ever get you, ito lang tamang pamamaraan na ikaw ay kanyang makuha, is by getting you out of that fortress. Kung ikaw ay kanyang papapalabas sa kuta niyan, and he does that sa pamamaraan, he does that by means of deception. Deception. Ito po, number 1 device ni Satan ngayon. Deception. Panlilinlang. And he can get you out there. Kapag ikaw kanyang lalabas sa kutang ito, kapag ikaw ay lumabas, ikaw ay pwede niyang kunin at patayin. Get you away from the church. Kanyang kukunin at gagawin ikaw ay kanyang aalisin sa iglesia. The day of the Lone Ranger is over. The day of the Lone Ranger is over. Bali po yung Lone Ranger? Yung po magdili-dili, na kaya niya, akala niya, kaya niya ang lahat. That is over. Tapos na yun. People that are Christian, meron mga tao na mga Kristiyano, na meron po silang mabuting presensya ng Diyos sa kanilang kaluluwa, kilala nila ang Panginoon, kilala nila kung anong gusto ng Panginoon, sila po ligtas,
And then they decided, akin ito pong napansin, I will not go to the church for a while. Hindi muna ako pupunta sa iglesia. You know, sabi nila, I can praise God in my front room. Pwede ko lang purihin ang Panginoon sa harapan ng aking sala. Pwede kong panoorin doon si Benny Hinn sa aking television. I can do all these grand things. Who needs church? Sino nangangailangan ng iglesia? Pwede ko naman gawin ito sa loob ng aking tahanan. But that they don't realize microscopically, okay? You can tell it's going out little bit and little bit. Satan watches and watches. The day of the Lone Ranger is over. Sa loob niyo, unti-unti, pinagmamasdan ka ni Satanas. Hanggang hindi mo namalayan, napakalayo na at wala ka na sa kuta ng Diyos. Wala ka na sa iglesia. You've got to be with a strong fellowship. Kailangan kang makasama sa isang malalakas na fellowship. Kaya ito pong dahilan na makakaroon tayo ng mga Bible studies sa inyong mga tahanan. Kaya after this fellowship, maghahanda po yung mga leaders natin, okay? We have prepared lunch para po i-train yung ating mga leaders para po sa inyong mga Bible studies na pupuntahan kayo. So yung mga deacons natin, be prepared for your time. So you've got to be with saints. God talks about something together, di ba? Na sinasabi, huwag niyong pabayaan ang pagtitipon na magkakapatid. Kaya kapag po tayo nakakatipon ng ganito, listen, hindi po nandito ang Panginoon para baka meron siyang kailangan na pera, okay? Or something, because there's a purpose in it why we gather. Meron pong dahilan kaya tayo nakakatipon. Sapat meron pong kalakasan kapag tayo nakakatipon. Hindi ba? Meron kalakasan na tinatanggap when you gather. When you begin to get deceived, okay? Kapag tayo nakakatipon, kapag kayo po ay nagpapasimulang malin lang ng ating kaaway, ang iba po mga tao sa inyong grupo ay magpapasimula kanilang madama at kanilang makikita at kanilang madadama, and they begin to pray for you. At sila po ay magpapasimula manalangin para sa inyo. And when you cut yourself off, kapag hiniwalay mo yung sarili sa iglesia, you know the reason? Alam niyo po ang dahilan, bakit po God hates the Amalekites? Alam niyo ba ang dahilan, bakit kinasus ko naman ng Diyos ang Amalekites? Ang mga Amalekites po, these are the tribes sa promised land ng mga Israelita. Okay? This is one of the tribes in the promised land. Nung kanila pong ang bansang Israel ay naglalakbay sa ilang, kaya ito pong dahilan bakit ang Diyos kinasuskulaman niya mga Amalekites, sapagkat yung pong mga strugglers, sabagat po ang bansang Israel, listen, habang sila naglalakbay sa ilang patungo sa promised land o sa disyerto, they go by caravans. Meron nakalinya po yan, no? Meron nasa una at meron nasa uli. Yung po mga strugglers, yung po naiwan sa uli, yung mga nagpupunyagi, naiwan, ang ginagawa po ng mga Amalekites, pinapatay sila. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? So there's always somebody that was last. So the Amalekites would just come down and clip off the stragglers. And you don't want to be stragglers, hindi ba? Ayaw natin doon sa uli. So get up there in the middle of the group. Don't get on the end of that. You'll be a prey. You'll be a victim. Ikaw ay maging biktima ng ating kaaway. So, meron pong kilalang lalaki, men, ang mga lalaki po, listen, listen ladies, men are not social. Okay? Ang mga lalaki po malimit. Hindi po sila katulad ng mga babae. They are not social, okay? They are not just social. Women tends to. Yung mga babae po nakikita mo yan sa loob ng gawain. Very active sila. I think women tends to gravitate more to church than men do. Kaya yun yung napapansin dito sa ating church, siguro 80% ang active mga babae. So we need men to rise up. Okay? Kailangan ko pa mga lalaki. Outnumber kami dito. So, gayon pa man, because the church is a social organization, ang iglesia pa isang social na samahan, well, also in other things, ang mga babae po ay ganito sila, they're social, more social than the men. So, then you get a good man, love God, honest, upright man, love their family. Pero nga kasi, they rather go to Shoe Mart, they rather go to the duty free, than go to church. Yan hindi po naunawaan. Pupunta sa Shoe Mart, pupunta sa duty free, kaysa pumunta ng iglesia. Pupunta sa picnic, pupunta sa beach.
Alam niyo po, you better go to the church even you're not a social butterfly. Mga lalaki. Because this is God's business. You'd rather be with your children, your family, your sons and daughters sa ibang dako. You lose from doing that. Tayo pong nawawalan. The church is a fortress. The church is a fortress. The church is a fortress. Ang iglesia ng Panginoon ay isang kuta na pwede ka tumakbo at alam mo ikaw ay ligtas. God wants a place where people can come and listen. Nais ng Diyos na meron ang mga tao makaroon ng lugar na sila'y dumating at makinig. Listen, this world will get worse. This world will get worse. It will not get better and better. It will get worse and worse because the demonic pressure is so great today. Ang mga demonic pressure ay napakadakila ngayon. So we need a fortress. Amen? Amen? Alam niyo po, kung ito lang inyong matandaan ngayong umaga, sapat na para sa akin. So ano po kaya sinasabi ng Panginoon sa atin ngayong umaga? Do you want to be strugglers? Nasa uli ka? So that's the fast way to be deceived. Tayo pong lahat ay manalangin.